Atin hong tinutukoy ang napakabait na si Dr. Ni Yatchuan. Dr. Ni, magandang tanghali po at Happy New Year. Magandang tanghali sa mga nakikinig at nanonood, Ma'am Selly, at Happy New Year lahat sa inyo at dito sa mga dumalo sa ating Pong Nazareno. Sana po ay ligtas po kayo at nakikidasal po kami. Nabanggit niyo yung itong katatapos na traslasyon ng Nazareno na inabot na higit 31 hours. Dr. Ni, may nakita ba na pwedeng health concern considering na 'di ba may super flu na nararanasan sa ating bansa? Alam mo, malalaman natin yan in the next 3 to 5 days. Nung nag-clinic ako last 2 days, kunyari ang pasyente ay 30, 10 doon ang pumunta ng clinic na merong upper respiratory tract infection. So yung super flu natin ay tingin ko meron na. Kaya lang, hindi tayo dapat magpanik kasi usual bed rest lang yan, hydration. At kung ang magkaroon kayo ng plema na hindi nawawala, you might need to see your doctor kasi baka kailangan nyo ng bacterial medication or antibiotics. Kasi pwede yung na-admit, ang scenario ganito po, matagal gumaling mga 1 week to 2 weeks. Tapos 2 weeks, pupunta ng hospital, may pneumonia, may fever, may cough, tapos pag x-ray mo, may tubig sa baga. So, yun po yun eh. They present with walking pneumonia, pero hindi gumagaling kasi virus eh. And then dahil naglalakad ka, hindi ka nakakapahinga until mag-deteriorate ang body mo, dun lang. So sa mga umaten po nito at sa mga taong merong ganitong symptoms, meron po tayong flu na kumakalat na H3N2 pero hindi naman enough for us na magpanic. The usual cough hygiene, face mask, at kung ang plema nyo ay nagiging berde o dilaw, kailangan nyo ng doktor para ma-x-ray kayo at mabigyan din kayo ng antibiotics. So kailangan ba ng high-dose vitamin C sa ating mga kababayan para maiwasan na magkaroon ho nitong super flu? Yeah, vitamin C, fluid, ang pinaka-importante talaga bed rest and hydration. At inom ng tubig at saka vitamins. Ngayon, kung hindi mawala in the next 3-5 days, kailangan magpakonsulta sa doktor kasi pwede kasi ang mga complications po dito ay pneumonia at saka viral myocarditis, yung lumalaki yung heart. At magpe-present ang pasyente na merong congestive heart failure or hapong-hapo, ay ayaw naman natin nun dahil mahal ma-confine ngayon, lalo na pag na-pneumonia po kayo. Dok, Sally. yung kaso nung isang photojournalist, 3 days na yata siyang may flu and then nag-cover pa rin. So parang inatake. Ang sabi, inatake and then dead on arrival sa hospital. Pwedeng, ano yun, komplikasyon na yun nung flu? Yung nangyari Oo, sa kanya? kung ikaw ay bata pa at walang comorbid condition, ibig sabihin walang hypertension, walang diabetes, pwede pong kayanin yan. Kaya lang kahit meron nga akong na-admit na pasyente, 35 years old eh. Ang chest x-ray may fluid na. Tapos itong photojournalist, hindi ko alam kung anong edad niya. Pero kung normal na individual tinatamaan, yun pa kaya merong comorbid condition or may edad na, let's say past 50, may diabetes, may hypertension, plus the prolonged stress, pwede po kayo talaga pong magkaroon po ng problema. So, ang infection, walang sinisino kasi yan eh. Depende yan sa level of your immune status and your readiness also na magkaroon ng pagsangga. Kasi marami sa ating mga kababayan walang flu vaccine or walang pneumonia vaccine eh. Ang laking bagay po kasi ng bakuna para ma-resist natin ang many strains of flu infection as well as pneumonia. Naku, bigyan priority natin ang kalusugan dahil talagang health is wealth. So ngayon 2026, self-care talaga alagaan natin ang kalusugan, di ba, Doc? Mahirap magkasakit. Anyway, so Doc,
Last Monday, nilagdaan na ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong General Appropriations Act para sa 2026 o itong 2026 national budget. Under this budget, mas may maganda bang aasahan ng publiko pagdating sa health program o health services? Mas mararamdaman at mabilis na kaya na ma-avail na ating mga kababayan yung sinasabi ng Department of Health na zero balance billing? I don't want to rain the parade. At doon naman sa pag-aaklas ng mga tao at saka health advocates at buong Pilipinas dahil nga po doon sa 2024 na unconstitutional transfer ng 60 billion. Tapos yung 2025 zero subsidy, nabuhay at nagising ang lahat ng tao. Lalo na December 5 lang yan, sariwa pa sa ating unconstitutionality, di ba? So ngayon, nag-step up sa Senate, napanood ko yung balitaktakan diyan. Ang galing ng mga senador, tapos open ng BICAM. Pero marami rin tayong observation. But definitely, since ina-advocate ng maraming tao at niyayakap ng mga lawmakers, asahan natin ang kailangan natin execution. Pero may mga tanong tayo na dapat sagutin na napanood ko rin during the Senate hearing kasi dumalaw ako doon eh. At nanood ako ng budget process at sinusundan ko online. Ito yung mga dapat na nating tandaan. Kasi noong 2024, kinunan siya ng 60 billion. Opo. Last year, Pero this pinasoli 2025. Pinasoli ng Supreme Court yun, sir, di ba? So, nabalik sa PhilHealth yun. Oo, pero may utang pa rin sila kasi dapat from the Treasury upon the announcement of President Bongbong Marcos, they should have actually returned from the Treasury to the PhilHealth para tabla na. Tapos, kaso, ang Supreme Court, Opo. siguro na-overlook yun, kinarga nila sa 2026 budget, taxpayers' money yun. So may utang pa ang government sa atin ng 60 billion plus interest plus loss opportunities. Kaya lumaki yung budget ng PhilHealth from zero of 2025 to 2026. Ang hiningi nila 51 billion. Sa BICAM, binigyan sila ng 16 billion plus yung 60 billion. So parang 130 billion. Pero actually, kulang yun. Kasi yung indigence natin, ang dapat doon na ibigay, Opo. yung mas marami. Kasi merong arrears pala eh. Katext ko si Senator JV, tapos nag-meet kami ni Senator Lauren Legarda with other health advocates, sina Dr. Dance. Nakausap ko rin sina Senator Ping. May arrears kasi at sina Senator Pia sa sin taxes kasi every year since 2012 meron ka almost 80 billion dyan a year. Na hindi Plus, nabibigay. yung data binigay ko sa'yo, almost mga 100 billion a year. Kasi every year, ang budget ng PhilHealth ay mga 80 billion eh. Pero kulang pala yun. Dapat pala mga 130 billion a year. So sa last 3 years, konti lang binibigay. This year nga, wala nga binigay, 2025. Tapos yung PAGCOR, 50% pala ng PAGCOR and PCSO, i-remit mo yan sa PhilHealth, pandagdag yan. Kasi yung Universal Healthcare Law, kaya hindi matupad yan, kulang sa pondo. Kaya noong 2012, yan ang tinrabaho ni President Aquino na yung tobacco at alcohol, i-remit mo doon, earmark yan for health. Para yan ang aasahan ng mga indirect contributors, yung mahirap, senior citizen, for peace. Ang direct contributors naman, yung may mga naguhulog. So for 2025, walang budget yun. So kinumpute lahat, nakita ko, kinunan ko ng screenshot yan sa Senate. Ang arrears, aabot ang 356 billion yung arrears nila sa PhilHealth. Ang nangyari, nilagyan pa nila yung maipip. Habang bumababa yung PhilHealth, meron kang maipip na tumataas. At under ito ng DOH ang maipip. Oo, maipip. Dapat kasi ang single payer lang, PhilHealth.
Kasi ang nangyayari doon sa MAIPIP before niyan, hihingi ka pa ng guarantee letter. Mhm. Tapos, pipila ka pa, may patronage politics. Mhm. Ang gulo nun kasi wala kang liquidation process nun. Hindi katulad kunyari may statement of account ka, Mhm. pupunta ka lang sa accounting division, ito yung case rates mo, Mhm. ikakaltas na yung halaga ng sakit na tinamaan sa'yo. Mhm. Kung may HMO ka, may senior citizen, yung matira ang tawag out-of-pocket expenses. Ang out-of-pocket natin sa Pilipinas ay 47% or 50%. Yan ang gastusin natin. Depende sa sakit. Ngayon, Mhm. nung nagmaipip ka, nawalan pa ng budget yung PhilHealth kasi baka mawala yung binigay na 53 billion na yan. Kasi kailang gagawin ni ng Secretary Erbosa ang guidelines. Samantalang ang PhilHealth, 1995 pa yan pagka gawa ni na Senator Angara yung batas na yan. Mhm. At saka may liquidation process yan, may computerization. So paano gagawin yun ng Department of Health? Wala namang finance division doon. Mhm. So, yan ang malaking problema sa execution. Baka Mhm. mawala rin yung perang 53 billion. Mhm. At yung sinasabing walang guarantee letter, Opo. I doubt kasi ang LGU, sino ba namumuno dyan? Ang namumuno dyan mga mayor, gobernador. So paano mo masasabi under ng LGU ang politiko? Oho. So hindi klaro eh. Unless otherwise, ang gawin nila, gamitin nila lahat yung PhilHealth muna in the LGU setup, Mhm. tapos yung MAIPIP, Mhm. lagyan na nila ng peg kasi minsan yung MAIPIP, Selly, Mhm. 5,000 lang binibigay, 10,000 lang. Ang liit. Arbitrary and Oo. oo, maliliit. I-peg na nila na pagka na-admit ka, minimum 50 mil or 100,000 Oho, para dagdag. talagang makabuluhan. Mhm. Pandagdag doon sa zero balance billing. Kasi ganito kasi, Opo. kung talagang gusto natin universal healthcare, dapat private sector and public sector, walang babayaran. Kaya lang, kulang tayo ng pondo. Mhm. So, PhilHealth lang tayo, tapos nilalagyan natin ng syntax, direct contributors. Ang pangarap nating lahat, bumaba yun nung ginawa ng 2019 to around 10%. Kaya ang Thailand kasi, Mhm. na nagsimula sila ng syntax, ngayon kasi 9% na lang ang binabayaran ng bawat Thailander. Tayo pang tatlo sa pinakamataas na out-of-pocket expenses sa Southeast Asia. Mhm. Talo lang tayo ng Cambodia at Myanmar, mahihirap na country Bansa yun. yun. Oho. Oo, yung mga ibang countries, halos libre na ang healthcare like Taiwan. Oh. So ang kailangan gawin, ako personal Opo. opinion ko lang, kung nandiyan na yung maipip, di tulungan ng PhilHealth kung paano magkakaroon ng tamang liquidation at execution kasi baka mawala lang yung pera. Mhm. And then, gusto ko yung suggestion ni Senator JB Aha. na transition na mailipat yung maipip to PhilHealth. Ah, Kasi pag lumaki ng lumaki kasi yung maipip, aha. discretionary yan patronage yan Mhm. At kalaon-launan, yan na magiging new pork barrel. Hmm. Kasi magiging uncontrolled dyan At Although, tsaka yan, opaque. Walang transparency yan kung paano mo ginagastos ang pera. hindi po ito hindi dadaan sa pag-audit. Although sinabi nga ho nitong si Health Secretary Herbosa, yun daw lahat ng mga indigent patients, no need na kumuha ng guarantee letter from congressmen, senators, and other officials para makover yung kanilang expenses for health services under Zero Balance Billing Program. Sa tingin nyo, wala yung assurance? Posibleng makapapil pa rin po yung mga politiko dahil meron ng anti-EPAL provision ho yung 2026 sa budget. Kaya ang problema ko kasi lang doon, Mhm. pag sinabi mo zero balance billing, enough ba yung resources ng Department of Health? Kasi wala namang actuarial sciences ang nasa Department of Health Health. Baka mapariwara yung mga tao na zero balance billing. Tapos yung mga hospital palundag-lundag, hindi, kunyari, dito pala lang mga hospital na to. Yung mga name hospital silang dapat puntahan. Aha. Hindi kasi klaro ang execution, Selly Hindi naman tayo sa kumokontra. Mhm. Kaya lang nandiyan na yung budget. So gusto natin yung implementation na execution maayos. Hindi kasi klaro yung proseso. Hindi katulad din say pag na-confine ka, baba ka sa
accounting division, Oho. ito babayaran ko. Ito hindi klaro eh. At saka ano mga sakit ang pwedeng i-cover. Mhm. Biro mo at my level Opo. na naglabi ng Syntax Universal Healthcare, naging PhilHealth Director pa ako. Hindi ko masyado maintindihan ang pinagsasabi nila. If a person like me, hindi Hindi man maintindihan. naiintindihan on Yung how it will be executed, I correct. doubt whether the ordinary Juan de la Cruz will be able to understand. So sir, 'Di ba? ibig sabihin po ba may gray areas pagdating dun sa mga implementing rules and regulations? So, kaya ganun may confusion, parang hindi malinaw? Yes, kasi napanood ko si Congressman Toby Chanco Oho. in another channel. Hihintayin pa daw nila yung SOPs at saka Oho. guidelines. Oho. January to February. Mm. Eh, ang kagalang-galang na Senate President, Tito Soto, Mhm. sana in-ensure niya muna yung guidelines. Kasi mag-aasa ang mga tao tapos pag launch niyan magkakagulo. Oo. Tapos yung yakap pa nga na preventive arm ng PhilHealth hindi pa fully cascaded. Ang magulo din 'yon. Mhm. Kasi ako ang personal opinion ko diyan, nagpa-summit dapat sa League of Governors, Municipalities at saka City. Tapos magpe-present si PhilHealth sa Department of Health, ilalatag na yung guidelines. Mhm. At ano yung cover, ganito, para malinaw. Kasi mahirap ang press con lang eh. Mhm. Ang press con kasi hindi mo makahagip lahat dun eh. Mhm. Ang maganda niyan, magkaroon ng summit, andun lahat, naintindihan, pati yung mga health advocates, medical association, mga doktor, para maintindihan nila kung paano ilalatag, 'di ba? Mas magandang ganoon. Kasi kaya po marami Ah, pala tayong mga nakakausap na mga kababayan natin na asan ba yung sinasabing zero balance billing? Parang hindi naman nila na-avail nung sila'y ma-ospital. Parang hindi rin nga malinaw. Nalalabuan yung marami nating kababayan paano nila ma-avail itong sinasabi na zero balance billing. Ito under Universal Healthcare Law. Tama po ba, Dr. Tony? tama po. Oo. Kaya lang po, nalalabuan ako kung ano yung execution at implementation. At aling hospital ang meron sinasabi o yung ordinary lang na walang aircon. Ang hirap nun eh. Kunyari, papasok ka doon. Mhm. Kunyari, may appendicitis ka. Yun pala, magulat ka. Ay nako, hindi ito yung hospital na tumatanggap ng zero balance billing. Or kaya, kailangan doon kasi isang lugar. Yung yakap din, ganun din. Ang comment ko lang doon, maganda yung programang yun. Pero yung supplier pala niya limited, so yung gamot hindi mo ma-distribute right away. Mhm. At hindi mo ma-avail. Again, ang problema mo is good in planning. Ang problema yung implementation and Implementation. execution. Mhm. Doon sumasabit eh. And then once na sumabit ka doon, siyempre yung pera matetenga yon until mawala na yan. Kasi di natin nakikita yung audit niyan. Tsaka dapat ang PhilHealth at Department of Health sa MAIPIP, i-mandate sana ng Senate Congress quarterly, may oversight committee at nire-report sa bayan kung saan napunta yung pera. Mhm. At anong impact, dapat may scorecard or checklist. Ibig sabihin natupad ba ito? Kung hindi, anong score niyan? Mhm. Ilan ang mga probinsya na nakapagpatupad na ng MAIPIP at yung mga PhilHealth yakap? Mas maganda yun eh. At ire-report nila sa Pangulo yun. Mhm. Ito na nakapag-implement ng yakap, ito na nakapag-implement ng MAIPIP. Mhm. Ang pera na ginugol natin na ito na lang ang natitira. Para hindi ka nagugulat kasi nagulat lang tayo doon sa Ghost Hospital. 600 hospitals pala, nagpawala ng pera si ng Secretary Erbosa. 300 lang pala ang functional. Mhm. Kaya during the budget hearing, nagulat si na Congressman Chel Jokno, Mhm. nagulat lahat at may ghost project pa. Ang kailangan dito, hindi lang rhetoric eh. Mhm. Ang kailangan dito, nitty-gritty at talagang health to. Kasi kaban-kaban ng pera ang nawawala sa atin. Nawala na Correct. nga sa flood control. Tapos napunta rito sa health. Mhm. Pagka nawala to, wala na tayong lahat dito maaasahan pa. So, At Doc, tayo kasi talagang wala naman tayong pakialam on the corruption side dahil on the upper leadership yan group. Ang problema natin, each and every one, iniintindi natin yung kalusugan. So dapat klaro ang implementation and execution. Sir,
Doc, balikan ko lang yung binanggit mo na marami palang hindi na i-remit sa PhilHealth na under the law, syntax law at saka sa UHC, dapat yung PAGCOR, PCSO may nire-remit. So, wala po bang liability yun? Kasi violation yun ng batas, di ba? Dahil under the law, dapat may ganitong porsyento na i-remit sa PhilHealth mula dun sa nakukolekta sa syntax law. Dapat may Syntax law. sanction yan. Dapat repaso. Sana makita ni Senator Soto at ni Senator Ping. Yan yung mga gagaling eh. Sa Finance Committee, si Senator Sherwin, mababait naman yung mga yan eh. Yung Health Committee, okay din. Kaya lang, pag hindi mo napaalala sa kanila, ang nagbabantay talaga yung mga health advocates yung mula pa nung 2012. Kaya nare-remember namin at kinikwenta namin. At kami may budget team. Kaya nga nung pinatawag kami ni na Senator Loren, sinabi namin ito yung kulang. At naka-text ko, nakausap ko nga Senator JB, pipilitin nila sa next budget, unti-unti. In fact, na-discuss yan sa plenary eh. Para nag-raise nito, Senator Pia Na kailangan isosoli nila pero pa konti-konti in the next 3 years. I think si Senator Pia yata nagsabi, di ba? Ni-raise niya yun during the plenary, Oo. plenary, deliberation ng budget. Ni-raise niya yung bakit hindi na ipapatupad yung nasa batas na yung nakukolektang syntax hindi nga na i-remit ho dito sa parang panggastos, yung nasa batas nga na dapat may certain percentage na dapat ho ito yung nagagamit para ho medical assistance, lalo na doon sa mga Oo. nagkasakit dahil sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, yung gano'n. Ako ang personal opinion ko dyan, baka kailangan magsulong ng batas na magkaroon ng amended, na may sanction ang BIR, kasi BIR ang magsosoli niyan eh, at PCSO at PAGCOR sa PhilHealth. Kasi kung nagkalimutan na, paano yun? Siyempre, sa kabisihan ng iba. So, sinong sangay ang mga responsable? Sino ba nangongolekta ng syntaxes? Di BIR sa sigarilyo alak, dapat may sanction ang BIR kung sino nagpabaya doon. Sino sa PAGCOR ang nagpabaya at PCSO para hindi maibigay o ma-rebate sa PhilHealth. Kasi siyempre, every administration nagbabago ang liderato. Kaya pagkatapos itong 2028, papalitan yung PhilHealth President, papalitan yung DOH President, papalitan ng BIR. Pero dapat may sistema ka na merong mananagot kung sino hindi nakakapag-rebate. Kalusugan to eh. Ito yung pangarap ng bawat bansa na libre ang kalusugan, maging edukasyon later on. Kasi ito yung human capital eh. Kung ang universal healthcare, ang laki ng pangangailangan, ang laki ng pondo na kailangan dito, naglaan ng Senado at ang Kongreso na mataas na pondo, kung hindi natin magagamit ng maayos, sasabi talaga tayo. So yun ang punto de vista. Nakita naman natin ang efforts ng mga senators right now at saka ng mga lawmakers because of the intense repercussion ng flood control corruption. Nag-iingat lang tayo na hindi matulad itong malaking budget na ito. Yun na nga, napansin na nga pala ni na Senator Pia, Senator Loren, Senator JB, na may malaking arrears. Bayaran nila dapat yun kasi pera ng bayan yun eh. Sir, Tsaka yung Dr. Tony, may patanong si Ryan Lau. Pwede ba imandamos ng Supreme Court yung mga agencies to remit pursuant to Universal Healthcare Law? Yes. Ganun, di ba, Ryan, naalala mo, itong Supreme Court, pinasoli yung 60 billion. Kaya lang hindi klaro kasi sa Supreme Court. Kasi medyo December na sila nung nag-decide eh. Naalala mo, December 5. Near budget na. Wala Ryan sa prayer kung paano isa-settle eh. Kung dapat galing sa National Treasury. Ang suggestion ko nga paglabas noon, nagsoli kagad ang Treasury December 6. December 5, Friday yun eh. Dapat December 8, hindi pa tapos yung year, nagsoli na kagad ng Treasury yung kahadiyero to PhilHealth. Ito na,
quits na tayo. Nilagay sa 2026 budget dilugi tayo. Ito yung sinasabi ni Cardinal Ambo David. No po. Nalugi tayo at ni Justice Carpio kasi hindi nila naibigay May utang silang 60 billion At dapat may So dapat interes. oo, dapat yung interest pa paano na 'yon. So Aha. dapat yan ang tinatawag na mandamus nga. Plus yung BIR at saka PAGCOR, isoli nila. So 356 plus 60, 400 billion ang utang. Para sa ganon, lumaki yung budget ng PhilHealth para matupad yung universal healthcare. Kung walang magbabantay niyan, kawawa naman yung mga tao na umaasa dito. Yun na lang ang inaasahan natin, kalusugan. Yun pa ang mawawala. So, Doc Tony, para sa inyo, itong MAIPIP o yung Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients na nagkakahalaga ng 51 billion pesos this year, mas maganda na mag-handle po nito ay ang PhilHealth, hindi DOH? Yes. Sasabog yan. Kung si Ted nga, nakikita ko, tuliro na Yung Ghost Hospitals yan, hindi niya ma-address. Yung human resources, ang daming under his belt. Ang Universal Healthcare Law, minandate ang PhilHealth na maging solitary or number one payer ka lang. Ngayon, magdadalawang bulsa yun. Alam mo naman natin, pagka nasa Department of Health, hindi naman funding agency yan Services yan responsable sila sa hospitals, sa services, public health, health human resources, yung pagde-deploy ng mga doktor. Ang daming ginagawa niyan ngayon, iintindihin pa nila yan. So dapat, ilipat yan. Ngayon, dahil lumalaki na yung budget at hindi naman natin sinisisi ang mga lawmakers kasi siyempre gusto lang pumapel din naman sa kanilang mga constituents, lalo na nawala na yung flood control. Nilagay nila, ito yung soft pork na tinatawag. Kaya itong MAIPIP, yung AIX, DSWD, lahat ng discretionary funds, ilipat na nyo po sa PhilHealth para dun bumaba talaga yung ating out-of-pocket expenses from 47%. Sana by the end of the term of President Marcos na legacy niya, mga 20% na lang ang babayaran ng bawat Pilipino pagka nako-confine. Yun ho ang dream. Pero kung lalagay natin ang MAIPIP sa Department of Health, magkakalat lang si Secretary Erbosa niyan. Kasi wala naman siyang capacity to do that. Wala sa kanyang job description yun Oh. Naku, sana nga mangyari yan. Although sabi niya dream, pero sana mangyari for the sake of our kababayan na napakarami hong nagkakasakit na lagi nila namang problema ng ipambabayad do sa ospital. Kaya ang daming lumalapit pa rin nga po sa mga lawmakers dahil dun ho sila humihingi pa ng guarantee letter na ngayon mukhang hindi na uubra dahil meron na nga anti-EPAL provision sa ilalim ng 2026 budget. Naku, Doc Tony, salamat ho sa oras ninyo dito sa marami kami natutunan sa inyo at nakita namin yung realidad at sitwasyon nga ng healthcare system dito sa ating bansa. Sally, let me end up. Apo. I'd like to commend naman yung mga senators at lawmakers. I think yung budget ngayon, maayos yung paggawa, yung bicameral, okay naman. But things na kailangan natin gawin. Kasi yung budget, pagka nailatag mo na, kailangan may follow-through ka, implementation, execution. Yeah. May suggestion lang sana every quarter, pero sila State of the Nation, joint meeting, para malaman natin kung saan pumunta yung pera natin at kung natupad ng PhilHealth at ng MAIPIP ng Department of Health, yung mandato nila. Tapos, i-follow up din natin yung mga arrears ng syntaxes at ng PAGCOR para sa gano'n naman, umalis man si President Marcos, at hindi niya nasolve ang flood control, redeeming value na Yes. nasagip naman niya ang universal healthcare. So, lilipas din siya, pero natupad niya yung mandato ng universal healthcare. And to me, that is the solid example of a person na nagke-care. Kasi, infrastructures are infrastructures. Pero, when affected ang mga tao at nagke-care ka talaga sa kalusugan, doon nakikita ang tunay na pagmamalasakit ng isang
natatanging leader or pinuno. Ang maganda ngayon, Dr. Tony, mukhang palalakasin ng Congress yung Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditure para mabantayan ng Congress kung paano pinatutupad at ginagastos ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno yung pondo under 2026 budget. Ay, Dr. Tony, may nagsabi dito, sana ikaw na lang daw ang Department of Health Secretary. Ay nako, ito sasabihin ko na sa inyo. Hindi ako nag-aspire for public officer job. Nanggaling na ako ang consultant ng Department of Health, nag-PhilHealth na ako, nag-COVID task force. Pag hindi ko nagugustuhan, nag-resign ako. Ang role ko, makatulong. Kaya ko ginagawa to. Ito na lang in your sunset years, ito. Well, baka, kasi gusto kong ipaliwanag lang kasi marami sa mga social media, hindi lang na-appoint yan. Hindi po. Hindi ko po. Maayos naman ang work ko, tsaka simple lang ang needs ko. Ang gusto ko lang, makatulong lang ho sa inyo lahat. Sayang ho yung mga ginugol ng mga health advocates para tumulong sa bansa. Yun lang ho. Wala ho itong kapalit. At saludo ako dyan, Doc Tony, dahil andun yung sincerity mo na makatulong on your own kahit na wala kang posisyon, pero tumutulong ka nga for the sake of our kababayan na kasi napaka ano nga ng healthcare system sa atin. Sana nga magkaroon na ng improvement para merong tayong mga kababayan na hindi ho namamatay, na hindi man na nakaranas o magpagamot dahil sa walang pera. Thank you, Doc Tony. Maraming salamat, Sedi, and Happy New Year to Happy everyone. New Year. Yan po mga kaibigan, si Doc Tony Liachon.